Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:39 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa napakinggan ko kahapon kay Arman din na may balak na kudita sa Senado. Yan po. Pero may topic sana ako na ginagawa ko na yung napakinggan ko naman doon sa isang vlogger na babae. Opo. Maganda yung topic nung babae. Sabi niya, ito si Robin Hood Padilla, ginagamit lang niya ang mga Duterte. Yun ang topic niya. Pinaliwanag niya. Ang ganda. At sususugan ko sana yon. Pero napakinggan ko naman ito si vlogcaster Arman din. Kasi subscriber niya po ako ay may balak na kudita sa Senado. Yun ang sinasabi niya na nakuha niya sa impormasyon niya doon sa loob ng Senado. Opo. May balak na kudita sa Senado. Kaya, yan na muna. Siguro yung kay Robin Hood Padilla ay sa ibang araw na lang yun. Although na naumpisahan ko na ang sabi ng babae, ginagamit lang kanya ni Robin Hood Padilla itong mga Duterte para siya ay maging senador, magkapira. Pero actually, wala namang kanya yan Ay, ang tatalakayin ko sana doon ay babaliktad pa yan si Robin Hood Padilla sa bandang huli Babaliktad pa yan Ito si Harry Roque, ini-expect ko yan, babaliktad yan. At saka si Bungo, at saka si Robin Hood Padilla. Babaliktad yan. Pag nagipit yan o wala nang maasahan sa mga Duterte, kakabig yan kay Bongbong Marcos. Yan po. Yan po nakikita ko dyan. Yung sanang i-discuss ko. Hindi ako naniniwala na hindi clever yan. Clever yan. Si artista po yan. Arte lang yan, hindi ba? Si Robin Hood Padilla. Napakaganda po nung discussion nung babae. Hindi ko kilala pero napakinggan ko lang. Opo. Kasi nga nagsesearch ako sa sa YouTube, ganyan, sa mga Facebook, ganyan. Tumitingin din ako ng mga mga content o mga panukala nila. Yan nga ang sinabi niya. Ginagamit lang ni Robin Hood Padilla itong mga Duterte. Ito ng mga Duterte, ang akala nila, nagagamit nila si Robin Hood Padilla. Wala naman Wala Hindi ba? At yung ang ipupursige ko sana doon, patutunayan ko na sa bandang huli, ganun kay Las Cañas, bumaliktad Ganun kay Motabato, bumaliktad. At ito nga, si Madriaga, ay si Ragos din bago namatay, bumaliktad hindi ba? Ay sign of na yan sign of, hindi na po ginagawa ng tao yan. Yang pagharap ni Madriaga dyan, kamay na po ng Diyos yan. Yun ang tatalakayin ko sana. Pero hindi na muna at ito na lang muna ngayon may balak nga kudita sa Senado. Dahil gusto nila protektahan si Sara sa impeachment. Papalitan nila si Soto. Palagay ko hindi pa nila napapansin. Kamay na ng Diyos ang gumagalaw dahil mahaba na rin ang panahon pang-aabuso ng mga Duterte. Mahaba na po Mahigit ng 7 years po 6 years na yung nakaupo yung ama, tapos yung
1 year ni Bongbong Marcos, parang siya pa rin ang presidente. Parang nasa kanila pa rin ang power. Hindi ba? Hindi nyo ba napansin? Umiiyak ng mga tao eh. Ako nga noon eh, ang tinatanong ko na sa Diyos eh, paano makakalaya ito si Dilima kako? Paano makakalaya ito ay nanalo si Bongbong Marcos? Ay yan nga, nag-away-away na, hindi ba? Oh, kaya nga, kasi may sinusundan ako eh, yung 7 years is the year of completion o perfect number o kaya ay parang kasi nga ang universe ay ginawa ng 1 week eh. Pero yung pangpitong araw sang-ayon sa Biblia ay nagpahinga ang Panginoon. Yun po eh. Year of completion. Ayan ay paano ito kako kung ito ay si Bongbong Marcos ay magiging tau-tauhan lang ito ni Duterte. At yun nga yung nga may term sharing diniscuss ko kahapon pero i-discuss ko na naman yun dahil mahaba na rin ang panahon pang-aabuso ng mga Duterte at marami na ang umiiyak. Totoo po yan. Marami na ang nagtatanong sa Panginoon. Panginoon ay nasaan ka na? Hindi ba? Kasi nga ang dami nang pinapatay eh. Hindi ba? Oo. Ay pero nga, dinaya lang nila yung Panginoon. Dinaya lang nila po ang eleksyon. Kaya ganyan. Sinabi ko na kahapon, kaya ang gusto mangyari ni Sara Duterte, pugutan ng ulo. Hindi ba? At si Basti naman, ulo daw ng Pangulo o ni Bongbong Marcos ang gusto lang nila. Ay, hindi. Ay, ang Pangulo nga natanggal na eh. Ang Pangulo po ng Senado si Chis Escudero dahil katatanggol po sa inyo. Katatanggol kay Sara, natanggal siya. Ayan po kaya nga kamay ng Diyos na ang gumagalaw dyan eh. Alam ba natin yan? Hindi natin alam. Pero nananalangin lang tayo. Dumudulog tayo sa Panginoon. Hindi ba? At marami na ngang umiiyak, humihingi ng hustisya sa Panginoon. Iyan po ang tatalakayin ko ngayon. Iyan Kaya, kung may balak man sila ngayon, ay very doubtful na ako po dyan. Una-una, hindi na pumapasok si Bato de la Rosa. Adi, -1 na sila. Hindi ba? At yung iba dyan ay nakabinbin ang mga kaso. At anytime ay baka ito si Bongo dakpin na rin ito ng ng yung Interpol, hindi ba? Ayan po Yan po nakikita ko dyan. Kaya malabo na yan. At yun nga ang sinasabi ko, pag kamay na ng Diyos ang gumagalaw, wala na po magagawa ang tao. Wala na. At yan ang hindi nila nakikita sa palagay ko. Yang mga palatandaan na yan, umiiyak na po ang mga tao eh. Ayaw na sa mga korupsyon ng mga Duterte. Umiiyak na po. Ay, hamak mo yan si Robin Hood Padilla, pinapasahod mo yan? Hindi ba? Pinapasahod niyan ganyan. Wala namang ginagawa yan. Ay, sino ba ang naglagay sa kanya? Ayan, dinaya nilang eleksyon eh. Number 1 Senator Robin Hood Padilla. Aywan ko lang kung kakutsaba ang China dyan, pero palagay ko kakutsaba din. Kaya malakas ang loob ni Duterte. Kakutsaba niya ang China. Baka sila ang nagmanipulate yan. Noong nag-number 1 si Robin Hood Padilla. At ito nga, nag-number 1 din si itong si Bongo. Hindi ba? Paano magiging number 1 yan na sinusuka nga ng mga tao yan eh? Hindi ba? At saka hindi naman nag-mayor yan, hindi naman nag-congressman. Agad-agad senador at number 1 pa.
Yung pangalawang, ako nga hindi ko na ini-expect na manalo yan eh. Ay pero nga, ay ang bumibilang po ay vote counting machine eh, ay kaya nila. Kung sino ang papatay ng tao, yun na mananalo. Kung sino ang handang pumatay ng tao, o magbayad, o i-printa na yung kanya, yung, kahit nga mabilanggo yan eh. Papayag sila yan eh. At iniisip nila, hindi naman sila mabibilanggo kasi nga hawak nila lahat. Ay pero po, ang tao po ay pwedeng humiling sa Panginoon eh. Panginoon ay pakialaman mo na ito. Hindi ba? Panginoon ay hindi na kami makatiis. O, gumalaw ka na Panginoon. Ayan po ang dalangin siguro ng mga righteous na tao ay kaya pinakikinggan ng Panginoon. Kaya ganyan yan. Hindi ba? Ganyan na po nangyayari. Sunod-sunod na yan. Yang mga madriyaga na magtitistify, ay hindi nila kaya yan. At hanggang ngayon, di naman sinasagot ni Sarah eh. Kasi nga, hindi niya pwedeng sagutin. Kasi nga, confident niya eh. Lalong nagtitistify yan o lalong binubusisi yan, parang diamante. Habang nililinisan mo ang diamante, nagiging maganda yung diamante na kumikinang. Hindi ba? Ganun po yan. Kasi totoo ang sasabihin niya eh. Hindi ba? Kinuha siya ni Duterte 2016 dahil nirekomenda daw ni Rolyo Goles, hindi ba? Ay 2016, ay ano na ngayon, 2025 na. Di ang dami na niyang alam yan, hindi ba? Tapos ayun, kinuha siya ni Sarah, hindi ba? Alam niya yan, alam niya. Kaya nga ito si Sarah, wala siyang maisagot. Kung hindi sa media, ay sa media naman, hindi naman siya sumumpa eh. Kailangan sumumpa sa Panginoon. At bahala ng Panginoon sa kanya kung nagsisinungaling siya. At sa tao, in front of the people. At yung tao naman, bagamat walang kapangyarihan yan, ay kung hihiling sa Panginoon yan, hindi ba? Hihilingin na, ay Panginoon, ay niluluko lang kami nito. Ayan na, hindi ba? Iba po ang nanumpa o yung take an oath, hindi ba? Kaya nga, diniscuss ko na yan dati eh. Diniscuss ko na yan eh. Pero ito na lang ang isishare ko po sa inyo, no? Bakit sa palagay ko hindi magtatagumpay yan, yung kudita dyan sa Senado? Opo. Ay lang natin kung magtagumpay sila, pero in the long run, wala din yan. Wala yan. Pero naniniwala ako na kamay na ng Diyos ang kalaban nila. Yan Ito po Proverbs 19:21, many are the plans of a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ayan po nakasulat. Marami raw ang mga plano ng mga tao sa kanyang puso. Maraming plano. Natotoo naman yan, hindi ba? But it is the Lord's purpose that prevails. Pero ang nananalo ay yung panukala ng Panginoon o yung purpose niya ang mananaig. Ganyan po. Ngayon, kung pinapabayaan man sila, ay okay lang yan. Kaya nga lang, kung minsan naiinip ang mga tao, hindi ba? Naiinip na po ang mga tao kasi nga ay 6 na taon na silang namayagpag. Ngayon, nung nanalo si Bongbong, na alam ko na dinaya lang nila yan, ay naiinip ang mga tao. Ganun po yan. Ay pero dudulog po sa Panginoon yan eh. Dudulog at dudulog ang mga tao sa Panginoon. At iyon po ang nakasulat sa Biblia eh. Yung broken heart and a contrite in spirit, this God you will not despise. Umiiyak na po mga tao eh. Hindi ba? Sacrifices and burnt offering you do not desire. Or else I will give it. Sabi ni David, ay simpre hari siya eh. Kaya niyang ibigay ang
magkatay siya ng 100 baka, kaya niya yan. Sacrifices and burnt offering you do not desire and have no pleasure on them. Sabi po ni King David, or else I will give it. The sacrifices acceptable to God is a broken heart and a contrite in spirit. This, O God, you will not despise. Ayan po Hindi ba? Umiiyak na po mga tao Lalo na yung ginawa ni Jesus Escudero, ni Jesus Escudero. Aba ay portrait lang, hindi niya alam. Hindi ba? Ay paano yan? Ay siya ang presidente, ay siya nasusunod, hindi ba? Iyon po Pero ngayon, tignan nyo ngayon, anong nangyari sa kanya? Yan po ang sinasabi ko. Kaya nga, kamay na ng Diyos Dahil sa katatanggol niya kay Sara Duterte, dahil yung salitang portrait, at kwan po yan Ang sabi po ni Apostle Paul, ang sabi niya, I am speaking in the manner of man, sabi niya. I am speaking ordinaryong tao, sabi niya. Ang sabi ni Paul, although this is a human covenant, yan nga, yung konstitusyon, human covenant po yan na ipagtatanggol natin ang konstitusyon, ipagtatanggol natin ang ating bansa. Human covenant po yan Although it is a human covenant, once it is ratified, ang ibig sabihin, inapurbahan na yan Yung portrait, hindi ba? Once it is ratified, nobody, sabi niya, can annul or add on it, sabi niya, sa human covenant. Ay bakit ito si Jesus Escudero konstitusyon nga yan na nanumpa ka na itataguyod mo yan o ididipinsa mo yan. Ay bakit hindi? Ayan nga, kaya natanggal siya. Kitang-kita po ng mga tao At ito naman si Joel Villanueva, pangisi-ngisi pa, padilot-dilot, hindi ba? Ay, tingnan nyo ngayon ang nangyayari sa kanila. Pati si Jinggoy Estrada. At napasama pa si Kwan, na bagamat hindi na siya senador, ay problema niya talaga yan kasi nag-corrupt sila At dyan sa Bulacan pala ginawa Yung mga flood control dyan, doon inilagak ni Bong Revilla, hindi ba? Siya ang unang casualty hindi ba? Nabilanggo siya ay Bulacan ang mga project niya. Ay ayan po hindi ba? Nauungkat kasi nga ganyan. Although it is a human covenant, once it is ratified, nobody can add or annul on it. Nobody can annul and add on it. Ayan po. Ay bakit? Ay sasalungat ka ba sa Diyos? Ay sinabi ng Diyos yan Remember si Paul, nagsasalita siya because he is inspired by the Holy Spirit of God. Yung mga salita niya, hindi nanggagaling sa kanya kung hindi siya ay kinokontrol ng Holy Spirit. Kaya niya nasulat yang ganyan. I am speaking in the manner of man, sabi niya. Hindi ba? Although it is a human covenant, ayun, once it is ratified, nobody can annul or add on it. Ay ano bang ginawa ni Jesus Escudero? Ay ininterpret niya forever at hindi ba? Matatawa ka na lang Ayan po lumagpas sila sa kanilang kapangyarihan. Kulang ng oras ko. Isaiah 46:10, I declare the end from the beginning and from ancient times what is still to come. I say, my purpose will stand, and all my good pleasure I will accomplish. Ayan po, hindi ko na i-explain yan. Ay self-explanatory yan, Ito na lang, itong Ephesians. Mas maganda ito In Him we were also chosen as God's own, having been predestined according to the plan of Him who works out everything by the counsel of His will. Ngayon ito po, itong verse na ito, wala pong sumusuporta dito. Wala. Ito lang ang nakita ko kasi na may
may word na predestined. Pero ito po ay naaabuso. Gusto ko sanang ipaliwanag ng maigi ito, pero kulang po ang oras ko eh. Ang nakasulat kasi dito ay tayo ay predestined. Pero hindi po ganon. Mayroon lang predestined. Para para maintindihan nyo. Kahit born again ka, hindi ka predestined. Opo. Yung mga predestined, yung talagang mga extraordinary yun, na kahit anong gawin nila, wala silang magagawa. Kasi nga itinalaga sila. Pero yung ikaw ay nanalig lang o nakumbinsi ka at nanalig ka, save ka. Kasi nga by faith eh. Pero hindi nangangahulugan na predestined ka. Bihira lang predestined. At pati doon sa pupunta sa impyerno, mayroong predestined din doon. Pero kakaunti lang yun. Opo. Kasi ang sabi ni Jesus Christ ay si Judas nga ay ganun ang nangyari so that the scripture might be fulfilled. Adi mayroon ding predestined doon. Mayroon ding predestined na ganun kay Paul na siya ang magiging vessel, hindi ba? Ng salita ng Panginoon para dalhin sa mga hindi Hudyo. Sa non-Jew, hindi ba? O, naka-predestined siya doon. Pero bihira yang ganyan. Pero nga, naaabuso ay ginagamit. O, mayroon nga akong kasamahan sa born again eh. Ay kiniklim niya na predestined siya eh. Ay, di ka muna kako yung pagkanta, pagsamba, hindi niya nga nag-a-absent. Paano predestined yun? O, hindi naman nagbibigay sa simbahan. Kaunti lang siguro. Ay hindi po ganoon. Ang predestined, yung handa mo nang ibigay ang buhay mo. Yun po, na kahit pugutan ka ng ulo ay mangangaral ka. Kahit saan ka pupunta, ayun po ang nakikita ko mga predestined. Mayroon talaga, pero bihira yan. Psalms 33 verse 10 hanggang 11, ito po ang ating mababasa. The Lord frustrates the plan of the nations. He thwarts the device of the peoples. The counsel of the Lord stands forever, the purpose of His heart to all generation. Ayan po Kaya naniniwala ako na sumubra na ang mga Duterte sa time. Sumubra na sila yung pag-aabuso nila. Kaya kamay na ng Diyos ang gumagalaw niyan. Ay 7 years, 8 years, ay ilan na ba ngayon? Ay kwan na nga yun eh. 9 years na eh. Gusto pa nilang mamayagpag? Hindi ba? Ay kawawa naman yung mga tao, hindi ba? Kawawa Kasi nga ganyan mga confidential pan eh. Kung kani-kanino lang pala binibigay. Kung saan-saan na lang napupunta. Ay kawawa po ang mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. Hindi ba? Opo, lahat po nagbabayad ng buwis eh. Bumibili ka ng gasolina, bumibili ka ng gatas, bigas, mga petrolyo kung ano yan, ay may value added tax po eh. Kaya bumabayad ka rin ng tax. Kahit na wala kang trabaho, ay kumakain ka, ay bumabayad ka rin ng tax. O sumasakay ka sa jeepney, ganyan, bumabayad ka ng tax. Ayan po, ay kung saan-saan lang napupunta. Dahil nga ganyan sa korupsyon, ay sobra na po yan. Sobra na. Hindi ba? Ngayon, hindi niya masagot. Ngayon, hindi niya maipakita. Ay pero ang sabi niya ay bloodbath. Ay ito nga siguro, magkudita na naman sila sa Senado. Pero, nakikita ko doon sa mga comment kay Vlogcaster Armandin, ay tao na ang lalaban dyan. Subukan nila, sabing ganun. Ayan po hindi ba? Ilang comment yun, mga 100 na binabasa ko. Ay ako rin, ay ganun ang kuwang ko eh. Ganun ang lalaban na mga tao. Pag ikudita pa nila si Soto, di ba? Lalaban na mga tao dyan. Ay kasi, ay kuwan na po talaga eh. Bastusan na po talaga, hindi ba? Pero palagay ko hindi magtatagumpay yan kasi nga kamay na ng Diyos ang
nagkukumpas dyan. O sige po at hanggang dito na lang po at sana ay tayo po ay may natutunan sa pakikinig at dalayan ko po sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.